Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 101 at 102 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Mabilis na lumipas ang 3 araw na isinasagawang fighting spirit training nitong si Mr. Choi kasama si Alibos na bagyang pinupuri ang kanyang determinasyon at napakalaki di umano ng pagbabago ng kanyang iyaking estudyante na ngayon nga ay kapwa nagpapasalamat sa mga itinuro sa kanya ng kanyang mahusay na guro. Itong araw ang bunga ng mahabang oras na walang humpay na pag-aaral ng tsorya, sparring at panunood ng mga naging laban upang magkaroon ng feedback. Masasabing araw na isa itong kalbaryo lalo na't 12 oras ang ginugugol niya sa pagsasanay. Subalit para sa kaniya ay isang araw itong karanasan na hinding-hindi niya malilimutan. Natanong nga rin siya nitong binata kung naihanda na niya ang lahat ng kanyang mga kinakailangan sapagkat matapos ang kanilang live stream na isasagawa ay may isang sasakyan ng araw na naghihintay sa labas nitong ospital na siyang magdadala sa airport patungo sa Amerika upang maoperahan ang kanyang anak na si Jisoo at kaniya nga ring hinahangad na magtagumpay ang magiging operasyon para sa kanyang anak. At ang payag ng iyon ay siyang muling nagpaluha para dito sa iyakin niyang estudyante. Ang pagtalsik nga nitong si Tangi ay pasimpleng pinagtawanan ng binata. Pinuri nga niya ang matagumpay na pag-counter ng 9 beses sa 10 atake isinagawa ng pinakamataas na klase ng dami. Kaya't nakatitiyak siyang handa na etong iyaking matanda para sa paglalaro sa Coliseum. At tanging ang magiging balakid nga raw sa kanyang pag-abot ng bronze level ay ang dumarami di umanong bilang ng mga driver o bayarang manlalaro upang mapataas ang level ng ilang mga mayayamang manlalaro sa arena. Kaya't kung mamalasin nga daw etong kanyang estudyante, ay posibleng makatagpo siya ng isa sa mga ito. Sinagot naman siya ni Mr. Choi na wala siyang gaanong kaalaman hinggil sa mga tinatawag na drivers. Subalit hindi nga daw niya ito iniisip na magiging malaking problema para sa kanya sapagkat kaniyang napagpasyahan na titiyakin niyang maaabot ang kanilang target na bronze level para sa kanyang anak na si Jisoo na talagang ikinatuwa at inaasahan nitong kanyang guro na mangyayari. Pagkatapos ay nagsimula na nga ang pinakahuling bahagi ng ikalawang episode ng Alibos Academy na kung saan ay masayang inilalahad nitong binata na ito na nga raw ang sandali na pinakahihintay ng lahat kung saan ay magsasagawa na ng rank match etong kanyang iyaking estudyante at kapwa humihingi ng suporta para dito sa isasagawa ni Mr. Choi. Subalit sa halip na kumpiyansa ang ipahayag ng mga ito ay puro pagdududa nga ang kanilang bukang bibig na hindi naman nagustuhan nitong ating pangunahing tauhan. Kung kaya't muli nga siyang naghamon sa mga ito ng pustaan at kung muli nga daw maaabot ng kanyang estudyante ang bronze level nang walang anumang pagkatalo ay magpapahinga siya ng 1 linggo sa pagla-livestream. Mas minabuti na nga niyang tawagin etong si Mr. Choi na nahihiyang binati ang mga taga-subaybay ng kanyang guro. Gayon din natanong nga siya nitong si Alibos kung ano na ang ranggo niya sa kasalukuyan na sinagot naman ito na nasa 100 million nga daw na 40 milyong beses na mas mababa sa unang ranggo mayroon etong dati niyang estudyanteng si Dwayne. Ipinaalala nga niya kay Mr. Choi na may ilang oras lamang silang ibibigay para sa kaniya upang maabot ang bronze level at kasabay na natanong ito kung handa na siya para simulan ang kaniyang pakikipaglaban. Kaya't bagamat kinakabahan man etong iyakin niyang estudyante, ay pilit itong kumuha ng lakas ng loob sa kanyang anak na si Jisoo at kapwa sinang ayunan ang katanungan ng kanyang guro. Gayon din, hinahangad na iuuwi nga daw ang tagumpay. Pagkaraan noon, ay agad na nga lumitaw ang unang manlalaro na kanyang makakalaban na isa ring swordsman. Pinagmasdan ngang mabuti nitong si Mr. Choi ang kanyang katunggali at nagsimulang analisahin ang kakayahan nito batay sa kanyang mga items na pinanghahawakan. Kaniya ngang napagtanto na hindi pa ito nakakakuha ng kanyang second class habang kasalukuyang agaran na nga itong sumasalakay patungo sa kanyang kinaroroonan. Naikumpara pa nga nitong matanda ang pagkilos nitong kanyang katunggali na di hamak na mas mabilis ang mga pag-ataking isinasagawa laban sa kanya ng kanyang sadistang guro kung kahit madali lamang niya itong nabasa at kaagad gumawa ng isang napakabilis na counter-attack na siyang agarang tumapos sa buhay nitong kalaban niyang manlalaro. Ang tagumpay nga daw niyang ito ay bunga ng masidhi niyang pagnanais na matuto mula sa karanasan ng pakikipaglaban sa pinakamataas na antas ng kakayahan ng isang dami at idagdag pa dito ang personal na pakikipaglaban kontra sa kanyang guro. Kaya't bagamat inaasahan na ng mga manonood nitong si Alibos na tataas ang kakayahan nitong kanyang matandang estudyante, ay higit pa nga sa kanilang ekspektasyon ang kanilang nasilayan. Ang pakikipaglaban nga nitong si Mr. Choi ay pinapanood din ng live nitong anak niyang si Jisoo habang nasa ospital na talagang namamanga sa abilidad at determinasyong ipinapamalas ng kanyang ama habang nakikipaglaban sa loob ng Coliseum.
Naging sunod-sunod nga ang panalo nitong estudyante ni Alibos na hindi nga mapigilang purihin ang kausayan nitong kanyang iyaking estudyante. Doy natanong nga din niya ito kung ano na ang kasalukuyang ranggo niyang tinataglay matapos ang 6 na panalo, na sinagot naman ito na tumaas na nga raw ng mahigit 20 milyon. Napaisip nga etong si Yunwo at nauunawa ang posibleng kinakailangan pa ng kanyang iyaking estudyante ng halos 20 sunod-sunod na panalo upang matiyak na maaabot ang bronze level. Kaya't bagamat di hamak na mas mahina ang abilidad nito kumpara kay Dwayne at nagpo-focus sa pag-counter, ay kumbinsido pa rin siyang magtatagumpay ito na maabot ang ranggong kanilang hinahangad para sa kanya. Ilang sandali pa nga ang lumipas at muli nang lumitaw ang susunod nitong makakalaban na hindi nga maiwasang makwestiyon na isang matanda lamang ang kanyang makakalaban sa isang duelo at iniisip na magiging madali lamang siyang mananalo kontra dito. Ang klase nga ng forma ng buhok at ngiti nitong nasabing manlalaro ay naging pamilyar para sa mga manonood. At kahit nga itong si Yunwo ay ganoon din ang naging ekspresyon. Hanggang sa kanyang naalala na malamang nga raw ay ito ang dating guildmaster ng Black Skull Guild na una niyang nilampaso sa nakaraan mga master. Literal na hindi nga makapaniwala etong binata sa kanyang napag-alaman at muli sa pagkakataong ito ay magkukrus ang landas nitong individual na minsan niyang tinuruan ng leksyon dahil sa mali nilang gawain. Samantalang nakilala nga din ito ang klase ng tinataglay ni Mr. Choi na espada, nakahalin tulad di umano ng kanyang sandatang dwarf sword sa nakaraan at walang kaalam-alam na ito nga mismo ang item na dati niyang pagmamay-ari na kaagad nagpabago sa timpla nito na ikinabahala namang masilayan nitong iyaking estudyante ni Alibos. Ang pagkilos ngang ito ay tila ba iniisip nitong si Alibos na naghahamong muli ng isang character deletion bet, pero nagkamali nga siya dahil ito nga daw ang magiging laban sa pagitan ng kanyang estudyante at ng dating guildmaster ng Black Skull Guild na una niyang idinispatcha. At iniisip na itong araw ay tiyak na magiging isang napakagandang content sa kanyang channel. Subalit ang kanyang inaakala ay agaran ding naglaho, buwat ng madali lamang tinapos ng kanyang iyaking disipulo etong dating guildmaster na kanyang nakaharap sa pamamagitan nga lamang ng isang epektibong counter-attack na siyang tuluyang nagpaluhod dito at nagpawala ng ulirat sa naturang manlalaro sa lapag na talagang ikinabigla niyang masilayan kasabay na napagtanto na napakababa pa ng level mayroon etong dating guildmaster buhat ng ilang buwan pa lamang ang nakakalipas nung kaniyang wasakin ng tuluyan ang Black Skull Guild. Nagtuloy-tuloy pa nga sa pagkamada ng tagumpay etong si Mr. Choi na maayos nang nagagamit ang skill niyang Dust Storm kontra sa kanyang mga nakakalaban na umabot na nga hanggang sa 15 panalo. Ngunit ang sumunod nga ditong manlalaro ay sadyang nagbigay ng pagkabahala sa mga mata ni Mr. Choi sapagkat matagumpay na nadepensahan ng kanyang katunggali ang sana'y pinagmamalaki niyang counter-attack skill. Aminado nga etong kanyang guro na dumating na ang sandali na makakaharap ng kanyang estudyante ang isang kalabang magagawang kumilos laban sa skill nitong matanda. Kasabay nga nito ay mas naging agresibo pa ito sa pagpapakawala ng kanyang mga pag-atake laban kay Mr. Choi na wala ngang ibang magawa kundi ang depensahan ang kanyang sarili. Palihim nga siyang minamaliit nitong kanyang nakakalaban sapagkat maliban sa kausayan nga daw nito sa pag-counter ay bagito naman ito pagdating sa iba pang mga aspeto, kasabay ng pagtanggap ng pinsala sa kanyang katawan. Muli nga niyang naalala ang mga dating naging pahayag ng kanyang guro na kung sakaling dumating ang kanyang makakalaban na magagawang sagutin ang kanyang counter skill ay may isang bagay lamang di umano siyang dapat isagawa at ito ay ang ulit-ulitin lamang ang pag-counter hanggang sa makahanap siya ng tamang pagkakataon kasabay na pag-abot ng isang pirasong papel na makakatulong upang magkaroon pa ng ibang paraan para magamit ang kanyang unique skill. At dahil nga sa madali lamang nadedepensahan itong kanyang katunggali ang kanyang counter-attack, ay naging kampante nga ito sa pagkilos at hindi niya lubos inaasahan ang pag-iba ng kaparaanan nito sa paggamit ng kanyang abilidad na nagdulot ng pinsala sa katawan nitong nabibiglang manlalaro. At gamit nga ang mas na-improve niyang abilidad, ay ito ang naging kaniyang paraan upang muli ay mapabagsak niya sa lapag ang kanyang kinakalaban na sadyang ikinamangha ng mga manonood. Samantalang sa gusali na pagmamayari ng kumpanya ng mga pro player na tinatawag ng Big Stars, ay ating masisilayan ang ilang mga manlalaro na bahagyang nakadarama ng pagod mula sa kanilang mga nakaatas na gawain. Etong ang player na nagngangalang Jayol ay hindi maiwasang maglahad ng kanyang hinanakit buhat sa hindi niya nauunawaan kung bakit kinakailangan pa nilang magtrabaho bilang isang driver matapos na maging isang pro gamer. Subalit ayon naman sa kanyang kasamahan na wala silang magagawa kundi ang sumunod dito dahil ito nga raw ay kautusan mula sa kanilang coach. At kung hindi nga raw nila ito gagawin ay tiyak na matatanggal sila sa kanilang roster. Alam nga ito ni Jayol, subalit bagamat ayaw niya ang nasabing gawain, ay mas minabuti na lamang niya itong isagawa upang matapos ng araw ang kanyang kota sa naturang araw. Pumasok na nga siya sa larong arena
At iniisip na malamang ay walang sino man sa pinakamabang ranggo na kaniyang kinabibilangan sa ngayon sa Coliseum ang masasabi niyang kapantay ng kanyang abilidad. Kaya't madali nga daw niyang matatapos ang trabaho bilang isang driver. Subalit nanlaki nga ang kanyang mga mata nung makita niya ang kanyang makakalaban na kung saan nga ay kasalukuyang may kargada na ng 24 na panalo at iniisip na kaniya di umanong tuturuan ito ng leksyon sapagkat iniisip nga niyang isa rin itong driver. Subalit eto nga ay si Mr. Choi na kapwa hindi rin makapaniwala na magagawa niyang manalo ng 24 na sunod-sunod mga master.